Welcome back sa channel! Ngayon ay ikukwento natin ang pelikulang ng Pixar na Lightyear, kaya tara at i-enjoy natin ang kwento. Noong 1975, si Andy Davis ay nakatanggap ng isang laruan na Buzz Lightyear at ang laruan na yon ay base sa kanyang paboritong pelikula. At ngayon, ito ang pelikulang yon. Si Captain Buzz Lightyear ng Star Command ay nagsimula ng kanyang misyon sa isang planeta na tinatawag na Tikani Prime. Kasama niya ang kanyang pinakamatalik na kaibigan na si Commander Alicia Hawthorne, isang matapang at matalinong pinuno na palaging nakangiti kahit sa gitna ng panganib. Sa unang eksena pa lang, makikita na natin ang personalidad ni Buzz. Seryoso, palaging may dramatikong monologo at laging naglalagay ng tala sa kanyang captain's log. Madalas itong kantiyawan ni Alicia na nagsasabing sobra siyang praning at mahilig magpabida. Kasama rin nila ang isang bagitong sundalo na si Featheringham Stan. Bagamat ayaw ni Buzz na may bagito sa misyon, pinilit ni Alicia na isama siya para maranasan nito ang aktwal na operasyon. Pero hindi pa man sila nakalalayo, agad nang nagpakita ng panganib. Bigla silang inatake ng mga buhay na baging na tila may isip, mabilis gumapang, kumakapit at halos lamunin sila. Habang nagtatakbuhan sila pabalik sa kanilang barko na tinatawag ni Buzz na The Turnip, nakulong ang paa ni Featheringham Stan sa isang baging. Tumalon si Buzz para iligtas siya. Apprehended Cadet Featherington. Oh, they got the rookie, who I not have joined in the first. Pinutol ang mga baging at hinila ang bagito palayo. Nakarating sila sa barko at si Buzz ang nagpumilit na siya ang magmaneho. Ngunit sa kanyang sobrang kumpiyansa, binaliwala niya ang babala ng AI na si Ivan na tatama sila sa bundok. Hindi siya nakinig at dahil dito, bumangga ang barko at tuluyang nasira ang kanilang hyperspace crystal, ang tanging paraan para makaalis sa planeta. Ang buong tripulante ay na-stranded. Si Buzz, puno ng pagsisisi, humarap kay Alicia at sinabing handa siyang tanggapin ang anumang parusa. Pero sa halip na sisihin siya, ipinagkatiwala ni Alicia sa kanya ang misyon na makahanap ng paraan para makaalis sila. Lumipas ang mga taon, nagtayo ng kolonya ang Star Command sa Tikani Prime. Habang sinusubukan nilang lumikha ng bagong hyperspace crystal, hindi tumigil si Buzz. Nang makabuo ng sapat na fuel, sumakay siya sa test flight. Sa unang pagkakataon, nakalipad siya papunta sa hyperspace. Ngunit pagbalik niya, 4 na taon na ang lumipas para sa lahat ng tao sa planeta. Samantalang para kay Buzz, ilang minuto lang. Dito nagsimula ang mabigat na tema ng pelikula. Sa bawat test flight ni Buzz, 4 na taon ang lumilipas. Paulit-ulit siyang bumabalik na halos walang nagbabago sa kanya habang si Alicia ay unti-unting tumatanda. Nakita niya itong nagpakasal kay Kiko, nagkaanak at tumanda ng tumanda sa bawat pagbalik niya. Hanggang isang araw, bumalik si Buzz at natuklasang wala na ang kanyang kaibigan. Naiwan na lang sa kanyang opisina ang isang holographic na mensahe mula kay Alicia. Nagpapasalamat sa kanilang pagkakaibigan at ipinakilala ang kanyang apo na si Izzy na nangangarap maging Space Ranger. Ito ang pinakamabigat para kay Buzz. Pakiramdam niya, iniwan siya ng oras at lahat ng minahal niya ay nawala dahil sa kanyang pagkakamali. Ngayon, si Commander Burnside na ang namumuno. Ipinahayag niya na hindi na sila aalis sa Tikani Prime at sa halip ay magtatayo na lamang ng depensa laban sa mga panganib. Ngunit hindi pa rin mapakali si Buzz. Hindi niya matanggap na ganito na lang ang lahat. Sa tulong ng kanyang robot na pusa na si Sox, lihim siyang nagtuloy ng eksperimento. Sa wakas, nagawa ni Sox ang tamang formula para sa hyperspace fuel. Nagpasya si Buzz na lumipad muli. Naging matagumpay ang flight. Umabot siya ng 100%. Pero nang bumalik siya, mas matagal na panahon ang lumipas. Ang depensa ay naitayo na at ang mundo sa paligid niya ay halos hindi na niya nakilala. Doon niya nakatagpo ang apo ni Alicia, si Izzy. Ngayon ay dalaga na. Ipinakilala siya ni Izzy sa kanyang koponan, si Mo Morrison, isang bagitong laging kinakabahan at madalas pumalpak, at si Darby Steele, isang matandang ex-convict na matigas ang ulo pero mahusay sa armas. Kasabay ng pagkikita nila ay ang pag-atake ng mga robot na nagmumula sa isang malaking mothership na lumulutang sa kalangitan. Kahit ayaw ni Buzz na isama ang tatlo,
mapipilitan siyang makipagtulungan dahil sa lawak ng panganib. Unang misyon nila ang kumuha ng bagong fuel source. Sa kabila ng pagtutol ni Buzz, sumama ang tatlo. Nadiskubre nila ang lumang spacesuit ni Buzz at doon nagsimulang unti-unting bumalik ang kumpiyansa ng grupo. Gumamit sila ng stealth mode para makadaan sa mga dambuhalang insekto. Ngunit nakalimutan ni Buzz banggitin na may oras lang ito, kaya agad silang natuklasan at napilitang lumaban. This isn't working! You have to keep going! Turn around! They're headed right for us! No! No! Sa huli, nakaligtas sila at nakuha ang kailangan nila. Pero hindi perpekto ang lahat. Nadurog ang barko at muntik nang mawala ang fuel source. Nagalit si Buzz sa grupo at sinisi sila. Ngunit dito na pumasok ang emosyonal na bigat ng kwento. Ipinaalala ni Izzy sa kanya na hindi kabiguan ang naging buhay ni Alicia. Bagkus, nagkaroon siya ng masayang pamilya at hinayaan ang mga taong mahal niya na magpatuloy. Dito dahan-dahang natututo si Buzz na ang misyon niya ay hindi lang pagtakas, kundi tanggapin ang kasalukuyan. Ngunit sa pinakamalaking revelasyon ng lahat, nakaharap nila ang tunay na pinuno ng mga robot, si Zurg. Nang makaharap siya ni Buzz, natuklasan niya ang nakakatindig balahibong katotohanan. Si Zurg ay walang iba, kundi isang mas matandang bersyon ni Buzz mula sa hinaharap. Sa kanyang timeline, naabot niya ang hyperspace, ngunit naging isang takas. Tinugis ng Star Command at ngayoy desperadong bumalik sa nakaraan upang itama ang kanyang pagkakamali. Sa simula, natukso si Buzz. Kung gagawin nila ito, maitatama ang lahat ng pagkakamali. Ngunit napagtanto niya na kung babaguhin nila ang nakaraan, hindi na mabubuo ang pamilya ni Alicia. Hindi na isisilang si Izzy at mawawala ang lahat ng taong nakilala at minahal niya sa hinaharap. I don't know any of these controls. Wait, Ivan? Yes, Captain? Us! You don't need this cool technology? Only you, buddy. Come on. Enough! Just tell me where the crystal is. Dahil dito, tumanggi si Buzz at nagsimula ang matinding labanan. Nahuli siya ni Zurg at halos maagaw ang crystal. Ngunit dumating sina Izzy, Mo at Darby para iligtas siya. Dito ipinakita ni Izzy ang kanyang katapangan nang malampasan ang kanyang takot sa kalawakan. Sama-sama nilang nilabanan ang mga robot habang si Buzz ay nakipagsagupaan kay Zurg. Sa huli, winasak ni Buzz ang crystal at tuluyang nawasak ang plano ni Zurg. Nakaligtas sila at bumalik sa kolonya. Nang bumalik sila kay Commander Burnside, pinagalitan si Buzz dahil sa dami ng regulasyong sinuway niya. Ngunit imbes na parusahan, pinuri siya sa pagligtas sa kolonya. Inalok siyang mamuno sa depensa at binigyan ng pagkakataong pumili ng sarili niyang koponan. Hindi siya nagdalawang isip. Pinili niya sina Izzy, Mo at Darby. Mula sa pagiging isang sundalong palaging gustong mag-isa, natutunan ni Buzz ang kahalagahan ng pagtutulungan. Hindi na niya kailangang akuin lahat. Sa huling eksena, sinuotan sila ng bagong uniforme at binigyan ng sariling barko. Sama-sama nilang nilisan ang kolonya, handa sa panibagong misyon. At doon muling binigkas ni Buzz ang kanyang pinakatanyag na linya, to infinity and beyond. At iyon ang kwento ng Lightyear, isang pelikulang hindi lang tungkol sa pakikipagsapalaran, kundi tungkol sa pagtanggap ng pagkakamali, pagpapahalaga sa kasalukuyan, at higit sa lahat, sa lakas ng samahan at pamilya.